Natatandaan niyo pa ba sila? Siya, naaalala niyo pa ba siya? Siya nga yung babaeng empleyado na pumanaw sa nasunog na Minute Burger. At ang pangalan niya ay Julie. Ngunit paano nga ba tayo humantong sa kanyang pagkamatay? Panoorin hanggang sa huli para ating maunawaan. Ipinanganak si Julie sa isang lalawigan sa probinsya ng Quezon. At mula nga nung pagkabata, ay kitang-kita na ang pagkabibo niya. Kaya naman, ganoon na lang kasaya ang kanyang ama't ina, kasama na rin ang kanyang lola at ate. At mahal na mahal nga nila si Julie. Mula nga sa murang edad, ay napakalapit na ni Julie sa kalikasan. At kadalasan nga siyang naglalaro ng mag-isa dahil nga liblib ang kanilang lugar at may kalayuan ito sa mga kalapit na baryo. Pero ni minsan ay hindi siya nalumbay dahil talagang napakamasiyahin niya. At dahil nga sa busilak niyang kalooban ay ganun na rin ang pagkamalapit sa kanya ng mga maaamong hayop sa kagubatan. Ngunit hindi nila alintana na may nag-aabang na panganib palang papalapit sa kanilang pamilya. Hindi nila alam na si Julie pala ay nagkaroon ng isang masugid na tagahanga. At unti-unti nga nitong binawi mula kay Julie ang kanyang mga mahal sa buhay. Unang binawi sa kanya ang kanyang ama at sumunod naman ang kanyang mapag-arugang ina. Kaya nabahala na rin ang kanyang lola at ate. At sila na nga ang sumunod na kinuha at bigla ngang nagdilim na ang kanyang makulay na mundo. At tuluyan na nga siyang tinangay ng kanyang mapagsariling tagahanga. Niligaw siya nito at unti-unting dinala sa kanyang kaharian. At pilit man siyang inaangkin ng nilalang na ito, ay nakuha pa rin niyang makatakas mula sa kagubatang iyon. Pero sadyang malakas ang naturang nilalang. At talaga nga namang galit na galit siya dahil nakawala si Julie mula sa kanya. Nanilisik ang kanyang mga mata. At tila nga ata, wala nga siyang balak tantanan ang kawawang bata. Ako nga pala si Rodel, isang security guard. Nagtatrabaho ako sa isang security agency. Ngayon, naka-assign ako sa isang abandonadong building. Nalugi yata yung pamilya ng may-ari. Night shift ang duty ko. Sa ganitong oras, wala masyadong tao. Wala rin masyadong dumadaan. Kaya okay lang, papetiks-petiks. Walang gaanong problema. Ang problema lang sa shift na ito, hindi ko talaga maiwasang antukin. Kahit ilang kape pa ang inumin ko, o mag-energy drink ako, o mag-soft drinks, talagang mapapapikit ka. Dahil sa disoras nga naman ng gabi. Kaya minsan, iniisip ko na lang, pagkatapos ko mag-clock in, ilang petiks-petiks lang, ilang roving lang, out na agad. Minsan, pinapalad din, maraming aksyon ako nakikita. Kadalasan mga pulis nakikipaghabulan sa mga kriminal. Makikita mo na lang yung mga patrol car, may hinahabol na mga sasakyan. Ang bilis nga ng takbuhan eh. Minsan makikita mo maghahabulan pa yan sa paa. Napakadelikado na talaga ng panahon ngayon. Ano-anong kriminal lang ang ginagawa ng mga tao. Hindi mo rin naman masisi dahil sa hirap ng buhay ngayon. Kaya madalas iniisip ko na lang, dapat magpasalamat pa nga ako at may trabaho ako. Sa pag-uwi naman sa amin, naglalakad lang ako.
minsan nagbibisikleta kasi hindi naman kalayuan ang amin. Buti na lang nga, may shortcut akong alam. Yun nga lang medyo parang magubat. Madilim pero sanay na ako. Hindi na ako natatakot. Paminsan-minsan na sumasakay na lang din ako ng padyak. Pero mas madalas naglalakad lang talaga ako. Minsan pag sumasakay ako, yun, talagang sobrang pagod sa trabaho. Kasi minsan maraming pinapagawa na hindi naman sakop ng pagiging security guard eh. Pero anong gagawin mo? Hindi ka naman pwedeng mag-quit. Ang ayoko lang sa pag-uwi ko, pag naglalakad ako, may isang crossing na hindi ko maintindihan kung bakit ba napakadilim. Bago ako makarating sa amin, madalas dumadaan ako sa sari-sari store. Bumibili, sigarilyo, kung ano-ano. Isang gabi, nung dumaan ako sa tindahan, walang tao. Sabi ko, tao po? Tao po? Talagang wala ah. Ano kaya nangyayari dito? Di bali, maghihintay na lang ako saglit. Magaga naman ako nakauwi. Naghintay-hintay ako, siguro mga 5 minutes. Maya-maya, may dumating. Isang babae. Medyo nakakatakot ang itsura niya. Madumi yung damit, magulo yung buhok, madumi yung muka. Nakakatakot ng konti. Kaya ang ginawa ko, hinayaan ko na lang siya. Baka naman pulubi lang. Tapos nagulat ako. Bigla na lang siyang lumapit. Hindi ko alam kung anong kailangan niya. Talagang dahan-dahan, unti-unti siyang lumalapit sa akin. Hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko. Tapos nakatingin pa siya sa akin. Nagtataka ako kung bakit siya nakangisit, parang tumatawa. Pero mas natakot ako nung bigla na lang siyang tumigil ng paggalaw. Tumigil siya sa paglalakad. Blankong tingin. Hindi nagsasalita. Ni hindi man lang kumukurap. Medyo kinabahan ako. Ang mas nakakapagtaka pa, bigla na lang siyang nagsalita. Kinausap niya ako. Yung ibang words nga hindi ko maintindihan, pero naintindihan ko. Sabi niya, kumusta na daw ako. Nagtataka ako kung bakit niya ako kinakausap. Sabi niya pa sa akin, parati daw ako mag-iingat. Medyo naguguluhan ako. Kinausap ko na rin siya. Sabi ko, okay lang ako, manang. Tapos napansin ko na lang, unti-unti, dahan-dahan na naman siyang lumalapit sa akin. Medyo kinilabutan na ako. Ang ginawa ko, hindi na lang ako umimik. Pero talaga nakakakilabot siya dahil nakatingin siya sa akin. Sa sobrang nervyos ko, pumikit na lang ako. Sana mawala siya. Pagdilat ko, wala na nga siya. Hinanap ko siya pero hindi ko siya makita. Tapos napansin ko, may nalaglag siya. Isang litrato. Pinulot ko na lang. Pagdating ko sa amin, nandun si Manong Jobert. Si Manong Jobert na ang nagpalaki sa akin. Siya na ang kinalakihan kong ama. Sabi ko, Manong, ang aga nyo nagising ah. Tapos, ikinuwento ko na rin sa kanya kung ano yung napaka-weirdong karanasan ko. Sabi ko sa kanya, may nakita akong babae, siguro pulubi, lumapit sa akin, kinausap ako, napaka-weird. Sabi naman niya, ganyan talaga, lalo na pagka madaling araw, kung ano-ano na lang ang nakikita mong ginagawa ng mga tao. Ang importante ligtas tayo parate sa awa ng Diyos. Kaya iho, ang gawin mo na lang parati kang mag-iingat. Yan ang sagot sa akin ni Manong Jobert. Tapos, ipinakita ko sa kanya yung nadampot kong larawan. Napansin ko, hindi siya umiimik. Parang tahimik siya. Maya-maya, napansin ko, may kausap si Manong Jobert sa telepono. Hindi ko naririnig kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero parang nakikita kong seryoso yung mukha niya. Bigla akong napaisip, ano kaya ang problema? Bihira ko kasing makita si Manong Jobert na napakaseryoso. Kinabukasan, kinausap ako ni Manong Jobert. Kailangan nating mag-usap. Meron akong kailangang sabihin sa'yo. Importante to. Medyo nagulat ako. Pero sabi ko, sige ho, teka ho. Puntahan ko kayo dyan. Sandali lang ho ah. Pagdating ko, sabi ko, Manong Jobert, may problema po ba tayo? Ano po ba yung gusto niyong sabihin sa akin? Ikukwento ko sa iyo kung bakit ako ang kinalakihan mong tatay. Ibinigay ka sa akin ng iyong tunay na inay nung maliit ka pa lang. Sabi niya sa akin, hindi ka raw niya kayang buhayin dahil may lahi silang baliw. At magmula nga noon na hindi ko na siya nakita. Yung picture na ipinakita mo sa akin, yung babae doon, siya ang nanay mo. At yung bata, ikaw yon. Kagabi,
Nakatanggap ako ng tawag. Galing sa tiyuhin mo. Sinabi niya sa akin na pumanaw na daw ang iyong ina. Last week lang daw. Ang ibig palang sabihin nun, yung nagpakita sa akin kagabi ay ang spirito ng nanay ko. Ako po si Ben at ito ang aking kwento. Isang beses, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na umattend ng house party. Ako nga yan, yung nakadilaw. Tapos may dalawa pa akong kasama. Mga matalik kong kaibigan. Ang isang ito ay si Jake, pogi boy ng barkada. Matinik sa chicks ang isang ito. Kaya naman binansagan siyang heartthrob. Ang isang ito naman ay si Chris, isa pang pogi boy ng barkada. Pero pogi boy naman kaming lahat. Maya-maya pa nga, nakumpisa na nga ang inuman. Beer para sa mga lalaki. Nung nakita ko nga ang mga beer, sabi ko mukhang mapapalaban kami dito ah. Wine at cocktails naman para sa mga babae. Maya-maya pa nga, may napansin akong isang babae. Nasa sulok siya. Pero hindi ako nagpahalatang tumitingin ako sa kanya. Medyo hard to get kumbaga. Habang lumalalim nga ang gabi, lalo ko siyang pinagmamasdan. Napakaganda niya. Napakakinis ng kanyang kutis at ang mga labi niya parang ang sarap halikan. Sexy pa nga, sabi ko panalong panalo. At ilang oras pa nga lumipas, lalo pang napasarap ang inuman namin. Buhos dito, buhos doon. Medyo tinatamaan na nga kami. Pati ang music, lalong lumalakas. At nakapag-ipon na nga ako ng lakas ng loob. Sabi ko sa sarili ko, lalapitan ko na siya. At nilapitan ko nga siya. Inumpisahan ko siyang kausapin. Hi miss, sabi ko. Ako nga pala si Ben. Pwede bang makipagkilala sa'yo? Tumawa nga siya at sumagot naman. Juliana naman ang pangalan ko, sagot niya. Buti naman at naisipan mo nang lumapit. Alam kong kanina ka patingin ng tingin sa akin eh. Patawan niyang sabi. At napasarap na nga ang usapan namin. Siguro, 1 oras at kalahati din kaming nag-uusap. Masaya naman siyang kausap. Medyo masayahin siya. At talaga nga namang gandang-ganda ako sa kanya. Maya-maya pa nga sabi ko, Juliana, wag kang aalis dyan. Kukuha lang ako ng beer. Nagulat nga ako kasi pagbalik ko, wala na siya. Hinanap ko siya. Pero ano ba naman ang magagawa ko? Nagpatuloy na lang kami sa pag-iinuman. Cheers mga pare ko! Enjoy habang kaya pa. At maya-maya nga, nagpatawag na kami ng taxi at pauwi na nga kami. Mga pare ko nakita nyo ba yung kausap ko kanina? Ang ganda niya, no? Napansin ko, biglang nagtinginan sila Jake at si Chris. Hindi ko nga alam kung bakit. Huy gago, wag kami, sabi sa akin ni Jake. Sino bang kausap sinasabi mo? Sabi naman ni Chris. Yung magandang babae, yung nakapula, nandun nga kami sa corner nag-uusap. Hindi nyo ba kami nakita? Uy gago, wag kang magbiro ng ganyan, sabi ni Chris. Wala namang nakapula dun. Oo, nakita ka namin sa corner, pero akala namin nasusuka ka lang o kaya nahihilo, kaya nandun ka. At doon na nga ako ng lambot. Pinanghinaan na ako ng tuhod at pinagpawisan na rin ako. Anong ibig sabihin nun? At sino yung kausap ko? Yung Lady in Red. Welcome back mga katakot. Sana'y okay kayo dyan. Ang kwento natin ngayong araw ay ang mga nakakatakot na kaganapan sa buhay ni Lani. Hindi niya totoong pangalan. Si Lani ay maagang nahinto sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Gusto niya pa sanang makapagtapos ng kolehiyo pero hindi sapat ang kita ng kanyang mga magulang.
kaya napilitan siyang mamasukan muna bilang isang katulong. Matindi ang usap-usapan dito sa amin na ang pinakamalaking bahay daw ng pinakamayaman dito ay pinamumugaran ng isang masamang espiritu. Nako, doon pa naman ako natanggap bilang isang tagalinis. At wala akong ibang mapapasukan dito kung hindi ang malaking bahay. Ang malaking bahay ay nasa pinakaliblib na bahagi ng kanilang probinsya at walang nagagawi doon dahil takot sila sa bahay na iyon. Napakaganda pa naman ng bahay na iyon, sabi pa ni Lani. Kung titingnan mo nga ang bahay mula sa malayo ay parang ordinaryong bahay lang ito. Pero sabi ng mga nakakatanda, pag nagdidilim ay delikado sa lugar na iyon. Si Mang Jomar ang katiwala sa malaking bahay. Matagal na siyang nagtatrabaho doon, pero araw-araw ay umuwi din ito sa kanyang pamilya na medyo malayo-layo ang tinitirhan mula nga sa malaking bahay. At nagumpisa na nga magtrabaho si Lani sa malaking bahay. Talagang todo bigay si Lani sa lahat ng trabahong pinapagawa sa kanya sa loob nga ng malaking bahay. Araw-araw siyang naglilinis doon. At sa laki nga ng bahay, ay hindi niya ito natatapos sa loob ng isang araw. Pero pursigido siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para mapabilib si Mang Jomar at ang may-ari ng bahay na iyon. Akala ko ba sabi nila may multo daw dito? Wala naman akong nakikita, ni wala man lang nagpaparamdam. Tinatakot lang yata nila ako para hindi ako magtrabaho dito sa malaking bahay. Siguro inggit lang ang mga taga dito sa amin at ako ang natanggap dito sa mansyon na ito. Kadalasan ay gabi nang natatapos si Lani sa paglilinis ng bahay na iyon. Isang araw ay naglilinis siya sa isang kwarto nang bigla na lang. At nagulat nga si Lani. Lani, ikaw ba yan? Tanong naman ni Mang Jomar. Ano ba yung narinig ko dyan? Ako nga po ito. Pasensya na po kayo at may nabasag po akong litrato. O sige, iligpit mo na lang yan at mag-iingat ka na lang sa susunod. At nung sumunod na araw naman, ay bigla na lang. Lani, ikaw na naman ba yan? Tanong naman ni Mang Jomar. Pasensya na po kayo at may nabasag naman po akong flower vase. Nako Lani, mag-iingat ka. Hindi na maganda tong nangyayaring ito. Pasensya na po, Manong Jomar. Hindi ko naman po sinasadyang mabasag ang mga kagamitang yon. Sige, hayaan mo na lang. Uutusan na lang kita bukas. Sa umaga, paggising mo, dumiretso ka sa palengke. Mamalengke ka muna bago ka pumunta dito. Sige po, Manong Jomar, pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit ang nangyaring ito. At maagang ang gumising si Lani kinabukasan para makapamalengke siya. Nagsipilyo siya at maya-maya pa naligo na. Tapos nga ay naglakad na siya patungo sa sakayan papuntang palengke. Psst! Utoy! Masakay nga sa may palengke lang. Bilisan lang natin ng konti. Walang problema. Binibining maganda. Tara, sakay na. Ay, salamat sa Diyos. Buti naman, maaga akong nakatapos sa pamimili ng mga autos ni Manong Jomar. Talagang sinadya ko ang lahat. Gustong gusto ko kasing makabawi sa mga kapalpakang nagawa ko nung mga nakaraang araw Malugod na sabi ng dalaga. At dumating na nga si Lani sa mansyon. Tapos, iniligpit naman ito ang kanyang mga pinamalengke. Mga sariwang gulay at prutas at preskong mga karne nga ang daladala nito. Maya-maya pa dumating naman si Manong Jomar. Oh, Manong Jomar, kayo po pala. Magandang umaga po sa inyo. Ikinalulugod ko pong sabihin sa inyo na kumpleto po lahat ng ibinili nyo sa akin kahapon. Masayang nagkakamustahan ng dalawa nang bigla na lang nagliparan ang mga pinamili ni Lani at
At hindi nga alam ng dalawa kung ano ang kanilang gagawin. Nanginginig nga sa takot ang dalawa. Kumusta po mga katakot? Tago nyo na lang po ako sa pangalang Monching. At ito po ang aking nakakakilabot na kwento. Nangyari po itong aking karanasan nung ako ay alagad pa ng batas. Sa Davao Region na po ako lumaki at doon na rin ako nagkaisip. Wala masyadong trabaho sa probinsyang kinalakihan ko kaya pumasok ako sa pagpupulis. Hindi pa kasi ganun kaganda ang sahod ng pulis noong mga panahon na yun kaya napilitan po akong rumakit. Pumapasada po ako ng taxi sa gabi o kaya pag bakante ako. At buong magdamag na nga yun. Tapos uuwi, matutulog ng ilang oras at duty na naman. Mahirap pero kinaya naman. Simple lang ang buhay namin ng pamilya ko nun. Meron kaming maliit na bahay, meron akong trabaho, tapos rumaraket sa gabi. Ang misis ko naman ay nasa bahay lang. Sa awa ng Diyos, minsan nakakarakit din naman si misis para makatulong sa pagtaguyod ng aming pamilya. Hindi po biro ang magpalaki ng 6 na anak. Kasi pag-aaralin mo yung mga yan ng halos sabay-sabay. At isa pa, sa linya ng trabaho ko, laging nagpapalipat-lipat. Kaya ganoon na lang ang pagpapasalamat ko sa Diyos at kahit gaano kahirap ay naitaguyod ko naman sila. Nung umpisa, talagang hirap na hirap kami. Hindi namin alam kung paano pupunan ang aming responsibilidad. Dahil ang pagtaas ng mga bilihin ay hindi naman tumitigil pero ang sweldo mo, ganun pa rin. So ayun na nga, pumapasada ako ng taxi sa gabi. Madalas sa madaling araw. Kasi yun lang naman ang bakante kong oras sa araw eh. Ayun lang ang problema doon talaga. Talagang matumal ang pasahero. Kaya minsan pag may bakante ako sa araw, wala akong choice kung hindi mamasada na rin. Ang ayaw ko lang sa gabi, dahil napakadilim, minsan parang naglalaro sa'yo ang mga mata mo. O kaya may naririnig ka ng hindi sinasadya. Isang madaling araw, habang namamasada ako, talagang pagod na pagod ako mula sa duty ko sa umaga. May inihatid akong pasahero sa airport. At sa biyahe nga sa pag-uwi, doon na ako dinapuan ng antok. Talagang pinipilit kong labanan ang aking antok. At habang matulin ngang tumatakbo ang sasakyan, hindi ko namalayan. Bigla na lang napapikit na pala ako. Wala na akong kamalay-malay sa nangyayari. Ang alam ko na lang, tumatakbo ang aking sasakyan. Ilang segundo lang ang aking pagpikit. Pero parang napakahaba na ng tulog na naramdaman ko. Tapos bigla na lang, may narinig akong, para po. Talagang nagulat ako. Kasi alam kong wala akong pasahero. Talagang tumingin ako sa rearview mirror ko. Wala ngang tao sa likod. Kung ganun nga, kaninong boses galing yun? At ang mas matindi pa, hindi lang isang beses nangyari sa akin to. Isang beses, bumiyahe ako, ganun din. May pumara, wala naman akong sakay. Isipin nyo na nga kung anong gusto nyong isipin. Pero, kung hindi dahil sa boses na gumigising sa akin tuwing nakakatulog ako sa aking pagpasada, ay malamang wala na ako.